Hello guys! So, kamusta kayo? Ngayon na lang uli ako nakapag-vlog guys, nakapag-video kasi nga busy-busy yan ang Inday. So, yan. Dahil nga walang pasok ng ilang araw. Kaya medyo busy tayo yan. Walang pasok dito sa amin guys. 2 weeks lang walang pasok. So, sana sa Monday ay may pasok na ulit. So, may share ako sa inyo guys. Yung mga katabi ko, nagtindahan sila ng mga laruan. Ang dami nang nagtinda ng mga laruan kagaya sa paninda ko guys. Oh my gosh. Tapos yung katabi ko, eto, chichikas ko sa inyo guys ha. Yung katabi ko, talagang magkaiba kami ng paninda sa simula pa lang. Sinabi kasi nung may-ari, yung nagpaparenta na sabi niya, dapat daw, mas maganda magkaiba kami ng paninda. And then, para pareho kaming kikita kasi magkaiba kami. Kumbaga, di kami mag-away sa presyo ng ano. So, yun ang nangyari. So, yung nauna sa akin, sa kabilang tindahan is, sila yung nauna kasi sila yung unang nayari and then sila yung unang nakakuha sa kabilang pwesto. Kasi itong pwesto na to guys, na kinuha ko ay ginagawa pa ito noon. So, bali naghintay ako ng 1 month bago na pa sa akin itong pwesto. So, sila nga, sabi nga nila grocery, yung sari-sari store ng kanilang paninda. So, sabi ko, sige, sabi ko, total naman, ang pwesto na to ay nasa tapat ng tindahan. So sabi ko, ang ititinda ko na lang ay yung mga school supplies siguro. Sabi ko ganun. At saka, kung ano. Tapos sabi ko, meron din akong frozen. Yun kasi ay franchise ko mula nung nasa abroad pa ako. Franchise ko na yun. So naka-ready yun. Pag uwi ko dito sa Pinas, is yun talaga yung magiging negosyo ko. Pero hindi ko siya natuloy kasi medyo saka ibang vlog ko na siya sasabihin. So yun na nga guys. So yun, tapos yung nag-start sila sa kabilang nauna sa akin. Nauna lang sila ng 2 weeks bago ako nakapagbukas ng aking pagtinda. So yun na nga guys. Tapos ang nangyari guys, hindi sila tumagal. Guys, hindi tumagal yung unang nakakuha sa pwesto kasi nga guys, nahirapan yata sila kasi ang mahal ng renta dito. So yun guys, may bumili kasi guys kaya na-stop na aking pag-vlog. So yun na nga guys, yung unang nagtindahan sa kabilang tindahan is hindi sila tumagal kasi bandang huli guys, ginagaya-gaya na nila yung paninda ko. Nayaan ko lang sila. Tapos yung parang nagkakaroon na ng something sa aming dalawa kasi nga kinokopya nila yung tinda ko. So ang ginagawa ko, pag may kinopya sila sa tinda ko, kopya din ako ng paninda nila. So nagpapareho na kami, diba? So, hindi ako nauna. Hanggang namalayan na lang namin isang araw. Iba na may-ari. Kasi yung may-ari na ito, chikas po sa inyo guys, may binuksang isang panibagong pwesto doon sa Maylahan. Ang sabi ng may-ari, ang ititinda daw nila is mga bigasan, itlogan, mantika, ganon. Ngayon, nung pumesto sila, dumating sila, hindi yun ang itininda nila guys. Nagtinda sila ng bigas, tapos mga stop toys, tapos hindi umobra. Unti-unti silang naglagay ng mga pang sari-sari store. So ngayon, lalong nahirapan yung katabi ko kasi nga. Tapos ang ginawa niya guys, minurahan nila yung presyo. Siyempre, gano'n naman talaga, di ba? Pag makikipagkompetensya ka, bababa mo yung presyo mo para mapunta sa yung customer. So yun na nga guys, nagsari-sari store na sila. So, naagawan ngayon ng customer yun dito. Kasi yung mga doon sa looban guys, pumupunta dito. Ngayon, hindi na sila pumupunta dahil doon nga sa Kantulaan ngayon bagong bukas. So, ngayon, nahirapan pala sila guys. So, ang nangyari, parang nag-usap silang dalawa. Binitawan nila, binenta nila ngayon itong sa kabilang pwesto, binenta nila doon sa bagong nagpwesto. So, ngayon, nagulat kami isang araw. Biglang may nagpipicture dito sa kabilang tindahan. Nakikita ko, nagpipicture yung bagong nagbukas ang tindahan, nandito na sila nagpipicture sa harap, sa kabilang side ko. Ngayon, nalaman namin na ibinenta na pala yun nung dating naunang may-ari, hindi yung pwesto, yung tinda nila, paninda, subali nalipat sila diyan. Sila naman guys, binili nila ng basta-basta, ewan ko paano sila nagbilihan, kasi ang bilis guys, nagtinda pa sila maghapon, hanggang gabi, tapos kinabukasan, linggo, biglang iba na yung may-ari. Guys, nagulat ako. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, binenta na daw sa kanila. Sabi nila, agad-agad din nila. Kasi siguro naisip nila, ay maganda yung pwesto. So, sila na nga yun. So, anong nangyari nga ganun, guys? So,
Siyempre, merong grocery store dito sa may amin yung Dali, guys. Doon sa bandang unahan nito, mga 3 to 5 minutes, lakad. Dali na yun. So, at saka isa pa guys, yung sari-sari store is maraming kakompetensya dahil lahat halos ng mga tindahan ay may mga tindang mga ganon. So, ako, maganda yung naisip ko guys kasi ito, mga laruan, mga kahit pa nagagalit yung mga nanay paminsan-minsan, hinayaan ko na lang guys. Una na masakit sa tenga, nakakasakit ang damdamin. Diyan naman laruan, walang pagkain, huwag kaya bibilin. So yan, nakakasakit, pero bandang huli, nasasanay na rin ako, so hinayaan ko na lang. Ganun naman talaga man ang nanay, mas gusto nilang pagkain na bibilhin ng mga anak, para mabusog sila kasi nga naman yung laruan, after ng ilang oras lang, sira na. Lalo na ang mga batay na ninira lang din naman ng mga laruan, kasi mga baby pa syempre. Yun na nga guys. Nung katabi ko, biglang nagtinda na rin ng mga paninda ko guys. Tapos diba guys, last year, biglang napaaga yung bakasyon ng mga estudyante. Biglang nag-module kasi sobrang init, diba guys? So laging walang pasok. So yun medyo mahirap para sa akin yun kasi doon lang talaga ako kumikita pag may pasok ng mga estudyante. Kasi ang mga paninda ko nga ay para sa mga estudyante. So, pag may pasok, may mga gamit sa school. So, yun. Pag wala silang pasok, so yung kita ko ay parang bato-bato sa langit kung kumita man ako ng maganda or hindi. So, yun nga guys. So, nagpapasalamat naman ako kay Lord kasi nakakaraos ako, nairaos ko siya. Kahit nung walang pasok guys, as in wala talaga ako halos benta, pero nagtsatsaga ako, nagbubukas ako ng tindahan. Kumikita ko ng 500, 800, mas swerte na ako maka 1K ako sa maghapon. So yun, nagtiis ako kasi ayaw ko namang itinda yung tinda nila kahit sinasabihan ako ng mga ibang customer. Magtinda ka na rin kasi ng tinda nila, ganyan-ganyan. Kahit mga kapatid ko sabi, ayaw mo magtinda ng mga ganyan-ganyan. Nasa customer naman kung saan bibili, kung sa'yo, sa kanya. Kasi nga, gusto kong mag-straight doon sa usapan na magkaiba kami ng paninda. So, yan na nga guys. So, ito na guys, nung nagpasok ka na, nag-ready talaga ako kasi kumbaga, nag-Gcash ako, nakaipon ako kahit paano sa Gcash. Yun ang ginamit ko ulit at kasi pinamili ko ng pambili. Tapos maganda naman yung pasok sa akin ng taon. So, okay sa akin. Pero ngayon guys, daw nag-start yung pasukan. Alam mo ba guys, laging bigla na, una pala yung kabilang tandahan, pa lang sila, mga 3 to 4 months, inalok nila sa akin yung tinda ulit, sabi ng bagong may-ari doon sa kabilang tindahan. Ibebenta daw nila sa akin kasi hindi daw nila kaya na bago doon sila kasi kailangan nilang emergency, kailangan nila ng pera. Sabi ko, bakit? Sabi ko ganyan. So nag-advise pa ako guys, sabi ko bakit? Sabi ko ganyan. Di kung wala kayong negosyo, wala kayong pagkukunan, mas lalo kayo mahirapan na kung ganyan. Yung stasyon, siguro medyo nag-isip sila, so inilaban uli nila, nagtuloy-tuloy sila guys. Tapos itong nakaraan lang guys, bago magpasukan, sinabi sa akin nung may-ari ng paupahan na ito, sinabi niya sa akin na mag-i-stop na nga daw itong katabi ko kasi nga daw nahihirapan, tsaka ilang buwan na pala silang walang rent, hindi sila nakapagbigay ng upa. So kaya nahihirapan sila. So, ang nag-usap sila na sinabi nila, parang nag-usap na sila, so bali naghihintay na lang yung may-ari na inalok sa akin yung paninda nila, na sabi niya, just in case nakakuha nila yun, bayaran niya yung mga paninda, then ibibigay sa akin para itinda ko. So, para mabawi niya yung pera, after mabawi niya yung pera, is ako na yung magtitindahan, lahat sa akin na. Wala na akong kalaban, kumbaga, pabor yun sa akin, sabi ko, sige, walang problema. Sabi niya, pag-isipan mo, sabi niya sa akin may-ari, pag-isipan ko daw in 2 days. So, 1 day pa lang napag-decide na ako. Sabi ko, sige ko. Kasi ang gusto niya, lumipat ako ng pwesto doon sa kabila. Kasi nga, gusto niyang kunin itong pwesto ko. Kasi nagtitinda siya ng mga timba, mga balde-balde. Gusto daw niyang pag-isahin doon sa kabilang bakod, diretso sa bakuran niya. So, naisip ko naman, ganun din yung mga kapatid ko. Ayaw nilang umalis ako sa pwesto na to. Kasi nga, kumbaga para sa kanila, nag-start ako dito nang maganda yung business ko. Kumbaga, okay yung takbo ng business ko. Ngayon sa kabila, nakadalawang tao na nga naman noon. Laging wala. So, parang hindi maganda ang pwesto kasi laging nag-out laging nagko-quit yung nagtitindahan doon. So, napaisip din ako sa guys. So, nung mag-decide na ako, sabi ko,
Kung saan ano na, okay na ba? Sabi niya, itatanong daw niya uli. So, tinanong niya uli, hindi na ulit siya bumalik sa akin. So, nakita ko, tuloy-tuloy na sila. Ang ginawa nila, guys, nagtinda ng mga paninda ko, nagtinda ng mga laruan, guys. Diba, sikat ang mga stickers, at saka yung mga stickers, yung mga kurumi-kurumi, tapos yung mga Benny card, nauso si Benny card, tapos mga kung ano-ano. Oh my God, nagtinda na rin sila ng kakaisa ka, nagtinda siya mga ballpen, ewan ko siguro magpad paper na rin sila, nakatago lang, mga ganun. Yun nga guys, kaya na medyo nagkompetensya na kami dalawa. So sabi nila, dapat daw magtinda na rin ako ng paninda nila kasi nagtinda na rin sila ng mga tinda ko. So pinag-iisipan ko pa. So may hinihintay pa ako kung sakaling talagang tuloy-tuloy pa rin sila kasi yung benta ko naman guys ay okay naman kahit nagtinda na rin sila ng mga ganon. So nung unang-una talaga pasukan maganda na talaga, ngayon nabawasan na nga ulit kasi nga tininda na rin nila yung paninda ko kasi nakikita nga nila na mabenta talaga yung paninda ko ng mga stickers, laruan sa mga bata, yung mga lalit na laruan. So yun, so nag-iisip pa rin ako kung halimbawa tinuloy-tuloy pa rin nilang pagtitinda ng school supplies, baka by next month mag-grocery na rin ako kasi para patas na naman kami, di ba guys? So yun ang napag-isipan ko guys. So wala lang, padalda lang ako. So naisip ko lang kasi sa negosyo talaga kailangan sugal-sugal ka lang talaga, kailangan pag-isipan mo talaga palagi kung ano yung mga dapat mong itinda, kung ano yung dapat mga fast moving items na dapat mong mas na priority. Dapat ganoon kasi tapos lagi tayong mag-iisip ng iba pa natin pwedeng idagdag na pwedeng mabenta sa mga tao na ganoon guys, kasi pag hindi yung kontento na tayo na ay okay na yan, tinda na ako, parang hindi sapat. Lalo siguro isa sa dahilan na nakasurvive ako dito sa tindahan kasi ang mahal ng renta namin dito guys. Kasi at totoo lang ang customer dito is yung mga siyempre meron din mga walk-in pero hindi ganun kalaki. So mas maganda talaga yung may pasok ng mga estudyante. So ganun naman yata talaga ang mga nagtitindahan sa tapat ng school. Nakadepende rin sa mga pasok ng mga estudyante. So yun na nga guys. Sa sunod na vlog naman yung ibang kong isi-chika yun. Napadalda lang ako, chika lang. Hinaantok kasi ako guys. Naisipan ko mag-video kasi wala na yung watch hour ng video ko. Halos down na guys. Tapos wala nang kinikita kahit since yata. Oh, so kailangan magbabalik na naman tayo sa pag-YouTube ulit. So kailangan maging active na ulit ako. So yun na nga guys. See you next time.